kaluwalhatian. And at the moment, sinabi, all authority has given to me. Diba, nasa all authority, iba nila sa kanya, so nasa kanya nang muli ang otoridad. And all things is subjected. We are under subjected to Christ, to God. So tayo, kung we have faith, we hold on to that na we are under Christ. Kailangan, dapat magpasakop tayo sa Panginoong Hesukristo. At kung ano ang nais ng Panginoong Hesukristo in the hierarchy of power, siya dapat ang head. And tayo bilang nakikiisa sa masampalataya, we submit to the authority na inilagay niya. And sabi sa 1 Corinthians 1:21, for since in the wisdom of God, the world through the wisdom did not know God. The world through wisdom, ang mundo ay hindi alam ang Panginoon. Hindi alam. It pleased God through the foolishness of message. Kasi sa mundo, kung hindi tayo kabahagi ng iglesia, sa mundo, ang tingin ng mundo sa iglesia at sa mga sa salita ng Diyos is foolish. Hindi makatotohanan. Ito ay hindi totoo. But then, sa mga tao na tumanggap ng magandang balita, sa kanila ay kaligtasan yon. Ano naman sinabi sa Mark 16, the one who has believed and has been baptized will be saved. But to those who has not believed will be condemned. So yun yung kahalagaan ng pananampalataya sa atin, niligtas tayo. Maliban sa niligtas tayo, naligtas na tayo dahil sa ating pananampalataya, di ba? At tayo dahil tinanggap natin yung katotohanan na we are under Christ. Ano pa yung ibang kahalagaan? Last part is dalawa pala. We have eternal life. Niligtas tayo. Ang pagliligtas sa atin, hindi na natatapos sa pagliligtas lang, kundi para makamtan natin yung pangako niyang eternal life. Anong sinabi sa John 3:16? So, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, His only Son, so that everyone who believe in Him will not perish but have everlasting life. Sa atin, ang kahalagan nito is kung tayo ay sumasampalataya, ay naniniwala, we believe in Him. When the word believe kasi, present time, sinasabi niya. Pag sinare ko sa'yo, once tinanggap mo yun, you believe. Naniwala ka sa sinabi ko, may gumagamit yung senses mo. But the faith, no, it's not related to senses. Ang pinanghahawakan mo na lang is yung pangako ng Panginoon sa atin na magkakaroon tayo ng eternal life. Yun yung faith. That's how faith works. So sabi sa John 5:24, truly I say to you, the one who hear my words and believe Him who sent me has eternal life. Ito dito, believe lang, pagkaroon ng eternal life. Dito po, sinabi ang Panginoong Jesus na, who hear my word. So hindi ka lang maniniwala, kundi mapapakinig mo din ang salita niya. Kung mapapakinig mo, since tinanggap mo, di ba, magkakaroon ka ng eternal life. Yun yung ending. Yun yung end part ng iyong pananampalataya sa Panginoon. Ano pa? Ito lang last factor, bago yung last, is we live answered to prayer. Matthew 21:22, and whatever you ask and pray, believe, and you will receive it. Sa Mark 11:24, therefore I say to you, all things for which you have prayed and asked, believe that you have received them, and they will grant it to you. Believe. Diba? Nagpe-pray ka pa lang, hindi mo pa nakikita, pero inaasahan mo na. That's called faith. So at last factor, ano ang operation ng faith? Ito po yung Word of God, ito po yung faith. Ito po, nakikita niyo po to, yung Word of God. Sa part, ito naman yung faith. Ang faith po, di ba, unseen? So dito, if
we understand itong come, activated, completed, hindi siya nakikita. Unseen siya. Pero yung salita ng Panginoon, di ba? It's, naririnig siya. Ginagawa siya. May action, may outcome. May outcome. Nakikita ng paningin natin, naririnig ng tenga natin. So, ang sabi dito, sabi sa Romans 11, ay 10:17, di ba? Faith comes from hearing of the Word of God. Heard. Narinig mo. Narinig mo ang salita ng Diyos. Now, kung narinig mo at tinanggap mo to, you believe in Christ Jesus and confess that He is the Lord and Savior, and you believe that God loves us, He is a powerful God and trustworthy, the Word of God, then the moment you believe, the faith comes. So you said you have faith. You have faith. Sabi dito, sabi sa James 2:21, di ba? Without the faith is dead. Patay ang pananampalataya. Faith without action is dead. So, activation. Kailangan ma-activate yung faith. Yung faith, hindi lang dahil tinanggap mo, sumampalataya, tapos na. No. It should work. Kailangan gumalaw, ma-activate. Pag na-activate mo tong faith mo, ipaling pangalan ng Panginoon sa akin, ano yung gagawin ko? So, since sinasabing, ano ang gagawin? Through the Word of God, di ba sa salita ng Panginoon, may mga tinuturo siya kung anong dapat natin gawin sa ating pananampalataya on how we will hold fast to our faith. Ano yun? Di ba, kailangan ganito, ganyan. Everything is sinabi na ng Diyos sa pamamagitan ng Biblia kung ano ang gagawin. But it's our part to obey. So kapag sumunod tayo, na-activate yung ating faith. So pag hindi tayo sumunod, anong tawag sa pananampalataya natin? Ano pong tawag sa faith natin pag hindi tayo walang outcome, walang obey? Patay. Patay ang ating pananampalataya. So, ang tanong po, sa pinoprofess natin may pananampalataya tayo. Nakikita ba sa atin ang pananampalatayang ito? Nakikita ba? Nakikita ba by obeying? Amen. Sa buhay natin? Should be. Praise God kung nakikita. Di ba? Dapat po ito ay nakikita. Nagagawa natin itong sumunod. Ang pagsunod is dapat praise. Masunod na ang pagsunod sa kautusan ay hindi ang kaligtasan, kundi ang ating pananampalataya. Pero ang kautusan ang nag-iingat sa atin para hindi tayo magkasala. So, ang ating response to the Word of God is tanggapin ang salita niya at sumunod ng buong puso. Kung nahihirapan po tayo, let's pray to God that reveal to us na maunawaan natin kung bakit natin kailangang talikuran ng mga kasalanan that hindering us na sinasabing sumasampalataya tayo, pero wala tayong ginagawa. Kasi, kung patay ang ating pananampalataya, hindi na yun mag-move forward. Wala nang move. Dead na yun. Hindi nag-move forward. Kaya, pag dead, you're at risk na masilong ka ng kaaway. And ang ending is, hindi mo makamta ng eternal life. Then, kung na-activate po ito, no, ang activation, ang obeying is yung sinusunod mo na, no? Pero ang tanong, kaya mo ba panghawakan hanggang wakas? Kasi the moment you receive, you obey, hindi magiging easy life ang pananampalataya mo na. Ligtas na ako. God will give me all the good things, di ba? Hindi. We will be tested kung talagang totoo tayong nananampalataya. And ito yung dapat nating gawin hanggang wakas. Diba? Sabi niya, sa James, yan yung, ano nga yan? Yung nabanggit yung sa testing of faith, na dapat hindi tayo toss and fro. Dapat mag-remain tayo, we should keep. Dapat magalak tayo habang tayo sinusunod
sinusubok, kahit tayo ay sinusubok, kailangan natin i-keep yung faith. Kasi kung ma-keep natin to, ang ending niyan is completed. Ito yung faith na nasa Panginoong Jesucristo. Masasabi natin, let's say, we have faith. We have faith na I have faith na this will things happen. This will things happen. Di ba meron tayong mga minor moments sa buhay natin na may inaasahan tayo na mangyayari. That's once we complete, fulfillment na. Pag na-complete na kasi yun, fulfillment na ang tawag doon. And di ba, ang faith, kapag na-fulfill mo na yan, ang outcome niyan is eternal life. So, kailangan yung faith natin is naka-align sa ating pagtanggap. So, dapat nating unawain na ang pananampalataya ay hindi lang nagtatapos at nagsisimula sa salitang naniniwala ka. Dapat we should hold on to our faith. Hindi ko na po yan yung conclusion. But dapat yung faith natin, as heard, accept, believe, dapat yung faith natin is hanggang wakas. Kasi ang faith natin sa Panginoon, yun lamang ang tanging makakapagligtas sa atin. Kung nabasa po natin ang Hebrew, sinabi doon, kaya hindi nakapasok ang mga Israelita nang palabasin sa Egypto. Hindi sila nakapasok sa lupang pangako dahil wala silang pananampalataya. Hindi sila nakarating sa lupang pangako. Hindi nila nakamtan ang kapahingahang nagmumula sa Diyos. Dahil wala silang pananampalataya. So, ano pong kailangan natin para makarating doon? Faith. Kanina po tayo dapat na magkaroon ng pananampalataya? Kanina po sa Panginoong Jesucristo, through faith, through Christ Jesus, because Christ is the one who witnessed about the Father and about His promise to us na totoo ito. It will happen, maniwala man tayo sa hindi. Yan naman po. So let's pray na po. Yes, Lord, Holy our Father, thank you once again na ito po ang nag-remind sa amin na dapat i-verify namin ang aming pananampalataya. And if we profess that we believe in you, we have faith in you, we'll really hold on until the end and help us, protect us, that the enemy will not devour us or even have chance to our life, but rather help us na overcome ang aming mga test of faith. And one thing, let everyone, Lord, have one goal na makamtan ang pinangako mo, ang promise na ibinigay mo sa amin since from the beginning. For you are the author and finisher of our faith. Sa inyo lamang po namin ito pinagkakatiwala until our last breath, and we believe and confess, Lord God, that through our faith, as we hold on to you, we will receive your promise to us. Praise you and bless your name through Christ Jesus.